jeepney. Si Rodel ay isang ordinaryong driver ng jeep sa Maynila. Sanay na siya sa mga mapuputik na kalsada, mabibigat na trapiko, at sa pagdaos ng mahabang oras ng biyahe. Madaling araw pa lang, naroon na siya sa daungan upang iparada ang kanyang jeep. Ang kanyang ruta ay mula Quiapo hanggang Antipolo, isa sa pinakamatraffic at pinakamahabang biyahe sa kanilang ruta. Isang gabi ng Biyernes, kakaibang lamig ang bumalot sa paligid habang nasa huling biyahe na si Rodel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumabay sa kanyang pag-abante ang unti-unting pagtigil ng ibang sasakyan na tila hinihila ang bawat oras. Nang mapatingin siya sa kanyang relo, napansin niyang hindi umaandar ang oras. 12:00 ng gabi at hindi gumagalaw ang segundo sa kanyang relo. Puno na ng pasahero ang jeep, ngunit tila may kakaibang aura ang mga ito. Ang ilan ay tahimik na nakatingin sa bintana. Ang iba naman ay wala lang kibo. Pakiramdam ni Rodel ay may bumabalot na malamig na presensya sa jeep, na parang may nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman ng kanyang likuran. Mabilis ang takbo ng biyahe at ang mga ilaw ng daan ay nagmistulang mga anino, walang laman. Habang tumatakbo ang jeep, isang binata ang sumakay sa gitna ng kanyang biyahe sa Aurora Boulevard. Maputla ito at may suot na lumang barong, Tagalog at pantalon. Mukhang pagod na pagod, ngunit hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Umupo ito sa dulo ng jeep, malapit sa pintuan. Nang magbigay ito ng bayad, pinansin ni Rodel na malamig ang barya na inabot nito. Sobrang lamig, na tila galing sa isang malalim na lupa. Napailing na lamang si Rodel at itunoon ang sarili sa pagmamaneho. Ngunit habang umaandar ang jeep, napansin niyang sa tuwing tumitingin siya sa likod, parang sumusulyap sa mga pasahero. Naroon pa rin ang lalaki sa parehong posisyon. Nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng rear view mirror na hindi man lang kumukurap. Sa kanyang pangamba, tinanong niya ito, "Boss, saan ka bababa?" Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Nagpatuloy lang ito sa pagtitig kay Rodel hanggang sa magbigay na naman ng malamig na hangin sa loob ng jeep, na sinundan ng isang matinis na tunog mula sa likuran ng sasakyan. Nang tingnan ni Rodel ang likod, napansin niyang ang ibang pasahero ay nakatingin din sa kanya. Kakaiba ang mga titig nila, na para bang alam nila ang isang lihim na siya lamang ang hindi nakakaalam. Nang makarating sila sa isang liblib na bahagi ng Marcos Highway, napansin ni Rodel na nawawala ang ibang mga sasakyan. Tila ba nasa ibang mundo na sila? Walang ibang jeep, bus, o kahit motorsiklo na bumabaybay sa kanilang dinadaanan. Kahit ang mga poste ng ilaw ay nawawala, at ang tanging liwanag ay nanggagaling lamang sa dilim ng ilaw ng kanyang jeep. Nang tumigil siyang sandali para sa isang checkpoint, napansin niyang tila naglaho ang ibang pasahero sa likuran, maliban sa lalaking nakaputi sa dulo. Hindi niya namalayan kung saan nga ba bumaba ang mga ito, at nakaramdam siya ng matinding takot. Subalit, ang lalaki nakaputi ay nandoon pa rin, nakatitig pa rin sa kanyang rearview mirror. "Boss, ano ho bang nangyayari?" Tanong niya. Ngunit nakakalitong katahimikan lamang ang bumubungad sa kanya. Biglang nakarinig siya ng mga boses, mga pulong mula sa iba't ibang direksyon. Mga tunog ng pagtawa at paghigpi na tila galing sa kabilang mundo. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, naramdaman ni Rodel ang malamig na hangin na tila sumisiksik sa kanyang likuran. Nang tumingin siya, naroon ang lalaki at mas malapit na sa kanya kaysa kanina. Nang kumurap si Rodel, lumapit pa ito ng kaunti.
Hindi ito gumagalaw, ngunit naglalakad sa kanyang isipan. Hindi na makatiis si Rodel. Pinusunahan niya ng malakas ang jeep. Umaasang magigising siya mula sa kababalagang ito. Ngunit sa halip, biglang tumigil ang jeep sa kalsadang tila walang katapusan. Habang ang lalaking pasahero ay umupo sa kanyang tabi. Walang emosyon sa muka. Ang katawan ni Rodel ay napako sa kanyang kinauupuan. Habang nararamdaman niya ang malamig na haplos ng lalaki sa kanyang balikat. Alam mo ba kung saan ka pupunta, Rodel? Bulong ng lalaki. Habang unti-unting nagiging pamilyar ang kanyang mukha. Napakunuot-noor si Rodel. Ngunit unti-unting nanunumbalik ang kanyang alaala. Matagal na niyang kilala ang lalaking ito. Ito si Luis. Dating kaibigan ni Rodel noong kabataan nila na matagal nang namatay sa isang aksidente sa mismong kalsadang ito. Napansin ni Rodel ang pagkakaiba ng paligid at bumalik sa kanyang isipan ang huling gabing kasama niya si Luis. Noon, magkasama silang nagmamaneho sa kahabaan ng Marcos Highway. Lasing at walang pakialam sa kalsada nang magkaroon ng aksidente. Si Luis ang namatay sa bangin habang si Rodel ay nakaligtas. Hindi kailanman bumalik para magbigay respeto sa puntod ng kanyang kaibigan. Ngunit ngayon, sa gabing ito, bumalik si Luis upang kunin siya, upang isama siya sa kabilang buhay. Nang tumingin si Rodel sa rearview mirror, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Ngunit hindi siya ang Rodel na kilala niya. Siya ay maputla, may pasa sa muka at may mga sugat sa noo. Mukhang nakalipas na ang kanyang buhay at sa kanyang tabi, naroon si Luis, nakangiti. Sabik na siyang dalhin sa kalsadang hindi na niya matatakasan. Sa kanyang muling pagdilat, nakita niya ang kanyang jeep na patuloy na bumabagtas sa walang katapusang kalsada. Sakay ang mga nawawalang kaluluwa ng mga pasaherong minsang napag-iwanan at nakalimutan. Walang nakakaalam kung saan nagtapos ang huling biyahe ni Rodel. Ngunit sa mga nagdaraan sa Marcos Highway tuwing madaling araw, may mga nagsasabing nakakakita sila ng isang jeep na tila walang laman. Bumabaybay ng walang patutunguhan. Dala-dala ang mga kaluluwang napag-iwanan sa kabilang